Pero ang itinuturing na pinakamalaking pagbubunyag kaugnay pa rin sa hindi pagdedeklara ng yaman ni Corona sa kanyang salin, ang testimonya ni Ombudsman Conchita Carpio Morales. Ayon sa Ombudsman, na monitor umano ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang $82 account ni Corona na nakakalat sa 5 bangko sa bansa. He has 82 US dollar accounts in 5 banks. There were significant deposits and withdrawals on very significant dates, including the 2004 and 2007 elections, as well as the week he was impeached. Umaabot raw sa $10 milyong o halos kalahating bilyong piso ang perang hindi inilahad ni Chief Justice Corona sa kanyang salin. To turn down kanina sa pag-upo ni Corona sa witness stand, sinagot niya ang mga binitiwang testimonya ni Morales. Malinis po ang aking konsyensya. Malinis po ang konsyensya ng aking pamilya. Wala kaming ginawang masama. Wala kaming ginawang kawalanghian. Kanina isang waiver din ang pinirma ng punong maestrado na magsasapubliko sa kanyang dollar accounts. Pero may kondisyon at hamon ang Chief Justice. Kailangan din daw pumirma si Senador Franklin Drilon at ang mga kongresistang lumagda sa impeachment complaint laban sa kanya. Isusumiti ko po ang aking waiver sa kinauukulan kapag kompleto na ang pirmadong 189 waivers. Kung hindi sila papayag sa hamong ito, bibigyan ko po ng direktiba ang aking defense panel na i-rest na po ang aking depensa. The Chief Justice of the Republic of the Philippines wishes to be excused. Pero matapos ang mahigit 2 oras niyang pahayag, ikinagulat ng marami ang biglang pag-alis ni Corona sa loob ng impeachment court. Order. Kindly Yes, Your Honor. advise your client to return to the witness stand. I respect him as a Chief Justice, but this court must be respected. Ayon sa depensa, nakaranas ang Chief Justice ng hypoglycemia o biglang pagbaba ng kanyang blood sugar. Bumalik si Corona sa session hall na naka-wheelchair pero hindi natuloy ang cross-examination kay Corona. Sa halip ay ipagpapatuloy ito bukas. You place the Chief Justice on the witness stand. We allowed him to narrate his defense. If he does not want to be cross-examined, you know the consequences of that. I will order the striking out of all his statement from the record. Sa susunod na linggo, inaasahang maglalabas na ng desisyon ang impeachment court. Malaki raw ang epekto na magiging desisyon ng Senado sa ating pamahalaan. Senyales na yata to, teka muna, hindi tayo nasa gobyerno para magpalaki ng puwet dyan o tumaba ang bulsa o magkaroon ng kapangyarihan kung hindi man nilbihan sa mga dapat nating pagsilbihan. Sinasabi mang politikal ang nangyayaring paglilitis, mahalaga raw na ang ilalabas na hatol ay patas at hindi pabor sa kung sino man, kundi sa kapakanan ng taong bayan. I want to think that this whole impeachment proceeding is about justice. It's about determining whether or not the justice or the Chief Justice is qualified for the role. Senyales daw ng isang demokratikong lipunan ang kalayaang litisin ang mga opisyal ng ating pamahalaan. Pero sa kabila ng mga magkakasalungat na opinyon at posisyon, tanging mga katanggap-tanggap na ebidensya lamang ang dapat magpatunay kung nalabag ba ng isang opisyal ang konstitusyon at tiwala ng taong bayan.